Hello mga kabsat, kamusta kaya amin? Welcome sa ating YouTube channel. Today is December 23. Malapit na po ang Christmas. Welcome sa ating YouTube channel. Kamusta kayo amin mga kabsat? And pasensya na po kayo, yung ating upload ay hindi po tawag niyan lagi. Kasi mga loves ko, yung ating live super busy tayo dahil kakatapos lang po ang aking grand live sa aking Facebook page. Maraming salamat po sa mga nag-join. And super ang saya mga loves ko, ang saya ng aming Christmas live nung December 21. And congratulations sa mga nanalo, sa mga winners, and sa mga aking 6,000 giveaway sa kanila. And deserve nila kasi lagi sila nagko-comment sa aking videos, nagsishare, nagla-like. So today's video mga loves ko, ito naman nandito sa YouTube. And konting update lang po sa atin. Simula nung galing po ako na sa Paris, gusto kong magbigay ng vlog video sa inyo. Kasi ang daming, sabi ko sa inyo, ang daming nangyari dito sa amin mga loves ko. So hindi ako masyadong nagva-vlog mga loves ko, update sa aking buhay dito kasi ganun din, nagtatrabaho tayo, alam niyo naman yung mga work natin, yung mga pinupuntahan natin, yung mga old videos ko yan, ganun din. Kaya minsan tinatamad ako mag-vlog, na ipinapakita yung mga, di ba? Kasi alam niyo naman na yung mga bina-vlog ko before. Sa mga hindi pa nanonood, manood kayo dyan sa mga old na videos natin kasi nandyan po yung mga videos natin mga loves ko. So today mga loves is malapit na po ang Christmas. Kamusta kayo amin? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. And then bukas na po ang Dispiras ng Pasko 24. And 25, so ako is may trabaho pa tayo. 25, 26 kasi dito mga loves sineselebrate yung Pasko, pero 24 hindi po sineselebrate ng Christmas dito. Ang sineselebrate lang po is 25, 26 dito sa Netherlands. Okay, hindi na po ako magtatagal mga loves ko. Alam nyo ba, nung galing ako sa Paris, pumunta ako sa Paris for the first time. And December 6 kami umalis, December 7 kami dumating sa Paris for the first time ko pumunta doon. And super saya mga loves, pero kagaya na sinabi ko sa inyo sa old videos ko, mag-ingat kayo sa pagpunta ng Paris. May nagtanong sa akin kung paano pumunta ng Paris mga loves ko. Kung saan kayo bansa, kung sa Pilipinas kayo is mahal po. Kung nasa Europe kayo, madali lang po, pwede kayong kumuha ng train. And pwede kayong mag-car o pwede kayong mag-bus. Kasi ako, ang sinakyan ko mga loves ko, bus. And may nag-organize. So marami kami, 70 at ang laman ng bus. Malaki yung bus mga loves. Malaki yung bus. So 70 kami, nagbayad ako ng 100 euros with breakfast na. And one day kami, the whole day, and umuwi din kami ng after ng the whole day gabi, umuwi kami kasi 8 hours yung biyahe from Paris to Netherlands pag nag-bus ka mga loves. So, yun, mag-iingat kayo. Kung pumunta kayo ng Paris, ingatan nyo yung mga gamit nyo, yung mga bag nyo, yung mga wallet, yung mga cellphone nyo kasi muntik kami na scam doon mga loves ko. Buti na lang hindi natuloy. So, ngayon mga loves ko, ang ating gagawin today ay, alam nyo ba, meron akong i-open sa inyo na nakakatakot na grabe yung nangyari. Super talagang nabulabog kami dito sa Den Haag. Nung December 6, mga loves ko, pumunta ako ng Paris. December 7, ito na nga ikikwento ko sa iyo. You know, ito ay, hindi ko dapat ikwento to, pero gusto ko i-share to sa aking buhay, sa aking videos. And very important to mga loves ko. Alam niyo ba mga loves ko, nung nasa Paris ako, may nangyari dito sa amin. Actually, location malapit dito sa amin talaga. Mga 10-5 minutes walk lang. Nung December 7, nangyari ng umaga, 6 o'clock in the morning, one of those 4 buildings mga loves ko, ay may sumabog. Grabe, as in may sumabog. May bomba ata na hinagis nila doon, and as in yung isang building mga loves, yung isang building ay talagang grabe na sumabog talaga. And first mga loves ko ay 6 ang namatay.
6 ang namatayo. So, yung 4 buildings na magkakatabi mga loves ko, sira lahat yung bahay. Yung gitna, as in talagang walang-wala, talagang sumabog. Nasira lahat, as in wala tinanggal nila yung mga semento, yung mga gamit, lahat is empty na. Pero yung 3 building mga loves ko is nandun pa rin nakatayo, pero nasira na yung mga window glass nila, lahat sira. So, nag-evacuation sila. And tumulong po yung government namin dito. And yun nga, at medyo matagal yung recovery kasi either dito sa Netherlands mga loves ko, meron kami insurance dito. So pag alimbawa nasunog yung bahay mo with the reason, is yung insurance po ang magbabalik sa iyo yung pera or something like that. So, nung nasa Paris ako, kinakabahan ako mga loves ko dahil yung husband ko tinatawagan, may nag-text sa akin ng boss ko na kamusta ako, nabalitaan nila agad sa TV yung nangyari na pagbomba. And nasa Paris ako that time, so tinawagan ko yung husband ko, hindi siya sumasagot for 5 times, kinabahan na ako. So I think husband ko pumunta siya doon sa nangyari yung bomba. Siyempre curious siya, lahat ng mga tao dito sa amin ay talagang mga love, talagang na-shock yung nangyari kasi first time nangyari po yung ganitong sitwasyon. So, ngayon mga loves ko ay, yun nga, tumawag sa akin, okay naman siya. Yun nga lang, siyempre, ang daming ambulance, ang daming pulis. Yun nga, dahil siyempre yung pagsabog, diba? And hindi nila alam kung ilang ba yung namatay. Yung mga namatay, mga loves ko, as in talagang, siyempre, sementado yun mga loves ko, diba? So, baka natabunan sila ng semento, ganyan. So, total po ang namatay is 6. Ang nakakatakot lang mga loves ko is, grabe, as in, sabi ko sa asawa ko, sa tagal ko na dito sa Netherlands, bali, 22 years na ako, ngayon lang ako nakadiscover dito sa aming location. Ang nangyari ata mga loves ko ay, hindi naman nila sasabihin yan sa TV kung ano yung reason bakit yung bomba, ganyan. Pero ito lang one thing na sasabihin ko mga loves ko is may gumawa. May siguro one of that person nakatira dun sa apartment is meron siyang kaaway or something like that. So tapos baka siguro may binayaran sila para gawin yun na para mabilis, para mamatay na yung kaaway nila, naglagay sila ng bomba. I'm not sure mga loves kung bomba, pero attack talaga nangyari. Ang nakakatakot mga loves ko, ang nakakatismaya, one of that family, may isang babae na bata o lalaki na bata na 8 years old, and yung magulang niya, kapatid niya, nakasali dun sa namatay, and mag-isa lang siya, and then yun, nakakaawa, namatay yung parents niya, namatay yung kapatid niya, siya lang po yung naawa. 8 years old na bata, siya lang yung natira. The rest namatay yung pamilya niya. And then that day, mga loves ko, na sumabog yung bomba, may nakakita sa bata na sumisigaw siya ng help, help. So yung bata pumasok sa building, yun, siguro nakasali yung bata namatay, dahil siyempre gusto niyang puntahan yung kanyang nanay sa loob. Grabe, alam niya hanggang ngayon pag naalala ko mga loves ko, yung puso ko as in talagang gumaganon, kasi mga loves ko dahil malapit lang kami dito and nasa building din kami. So nakakatakot, so meron kaming trauma within 3 or 4 days ng asawa ko kasi parang hindi mo alam, 'di ba? Minsan pinag-uusapan namin na what if kung bigla na lang silang, di ba, hindi mo natin alam kasi mga kapitbahay namin, kilala namin sila, pero you never know kasi meron silang bisita na pasok tapos labas. So, kasi mayroon kami bisita sa baba mga loves ko na mag-isa lang siya. So, minsan pag gabi nagpa-party, kung ano-ano yung mga pinapasok niyang kaibigan. So, we never know. Kaya, nag-iisip kami ng husband ko. Saka dito sa building namin mga loves ko, wala kaming fire department, wala kaming fire. Pag may sunog, wala kaming di ba, protection. So, matagal naman na kami dito sa building na to, 7-18 years, never naman nangyari. Pero ganun ba yung iniisip mo, di ba? Kaya yun ang nangyari, kaya wala akong ganang masyadong mag-vlog. Nag-focus ako sa Facebook ko, mga loves ko, pero but now, napapaisip ako minsan na bakit hindi na ako nag-vlog sa aking buhay dito sa Netherlands, so hindi na kayo update. Pero mga loves ko, gaya na sinasabi ko, nandito pa rin ako. Kahit mag-upload ako once a week, hindi ko i-stop yung pag-YouTube ko, di ba?
Di naman natin kailangan mag-upload every day. So, pag may time ako, mag-upload ako. Pero pag wala, ito, mag-upload pa rin ako once a week. So, nagfo-focus kasi ako ngayon sa aking Facebook dahil malapit na po ako ma-monetize doon. And, yun ang ganap mga loves. So, mag-iingat tayo. Kaya, sa panahon ngayon mga loves ko, ang dami nangyayari, diba? Sa Pilipinas, bagyo, earthquake. And sa ibang bansa sa Italy, grabe din yung baha doon. Tapos dito ng end of 2024 may explosion nangyari. So mag-iingat tayong lahat kasi hindi natin alam yung mangyari sa ating buhay mga loves ko. No? Mag-pray tayo, mag-enjoy na lang kasi hindi natin alam yung mangyari ngayon, bukas. Yun yung ating update sa ating live. So ang gagawin ko ngayong Christmas mga loves is not really important. So, ngayon may work ako 23, bukas 24 may work ako, walang ganap. And 25, doon kami sa aking mother-in-law. 26, doon kami sa aking friend. 27, mag-work ako. 28, mag-work ako. And next week mag-work kasi New Year. Yun po yung ganap ko dito. At least update kayo, okay? Nag-upload naman ako ng reels sa sa aking short video. Mga loves ko, agyaman na kada kayo amin. Namimiss ko kayo. And salamat. Mag-iingat kayo. At malapit na po matapos ang taon na to. And 2025 na naman. 2025 coming. And sana 2024 maganda po yun na iyong buhay. Sana lahat tayo ay more blessing to come. And good health. And again, Merry Christmas sa inyong lahat mga kabsat. Agyaman na kada kayo amin. And then, see you again on my next one. Bye po. God bless.